words. Uy, nagmumura po ako, And, Sosana Tolentino, magandang, araw po sa inyo diyan sa Hong Kong. Okay, sagutin na po natin ngayon. Ito pong, comment po ni ano, o yung chat message ni Ringo Ngoho. Okay, yun pong, sa helicopter, ang problema, eh, wala ho nangyari, eh. Hindi na po nabawi yung, helicopter na 'yan. Ngayon, very timely, total nabanggit mo 'yan, yan yung ano, yan yung, sinasabi ni Franklin Drilon na ano, na ang gawin dapat nila, naalala niyo itong, pinakita ko kagabing debatehan ni, Senator Bongo, 'yan. 'Yan, itong debatehang ito ni Senator Bongo at saka ni Franklin Drilon, na inaakusahan ni Bongo si Drilon na inupuan ang, panukalang batas. I mean, hindi inupuan kundi pinatatagal, hinaharang. Kailangan na ito para sa pag-a-upgrade ng mga hospitals. Ngayon, sabi rin ni Drilon dito, hindi nakakayanin ng, gobyerno pa ng national government na saluhin pa ang pagpopondo diyan kasi humiplano kasi ang national government mangungutang. Okay, mangungutang. Now, meron tayong untouched budget nung time na 'yan. Ang ginawa nila ay ibinili ng helicopter sa Russia. Hindi ba't hindi tayo binentahan ng helicopter sa US, tapos sa Canada rin yata yung Bell helicopter? Oh, hindi, Canada pala, ang sa US naman ay yung mga armas. Hindi binentahan ng Duterte administration kasi gagamitin lang daw sa pagpatay ng kapwa Filipino noong kasagsagan ng, war on drugs. Ngayon, ah, dinivert nila ang pagbili nito. Actually, yung pagbili ng helicopter panahon pa ni Pinoy yan, eh, pinaplano, eh. So ginawa nila, sa Russia sila bumili. Tapos ang ginawa nila ngayon, eto na po, nagdeposito na sila ng kung, 2 billion yata o 1 billion. Ngayon, kinancel nila bago sila bumaba sa puwesto. Etong Russia, nag-ano na, nakagawa na ng, nagawa na silang helicopter para sa Pilipinas. Ngayon, ang ginawa nitong nakarang administrasyon, binabawi ho yung deposito. Hindi ba ang, Duterte foreign policy ay sinasabi nilang independent foreign policy, hindi ba, Sir Carlos Maglasang? Oh, now, kalaunan, pero ang totoo, hindi po ito independent. Kung hindi, ito po ay Chinese dependent foreign policy, yung kay Duterte. Dahil puro China ang bukang bibig nun. We need you, 'di ba? We love China. Now, 2020, initsipwera na rin ng China si Duterte kasi ASCII sir na nila, sabi nga, himod-puwet na, eh. Bakit pa nila, 'di ba? Bakit pa nila ito susuyuin? 2016 pa lang, nagkikikisay-kisay na 'to, mapansin lang ng China. Oh, nung binigyan ng, 2 tulay na libre at pinautang ng isa yung pampagawa ng dam, yung kaliwa kanan dam, eh, yun lang. Ngayon, si Duterte ho, hindi na sila pinapansin ng China, lalo na ron sa pagpopondo ng inuutang nila na, Mindanao Railway. So kinansela 'yon ng Duterte administration. Yang dalawang 'yan ang kinansela nila, eh. Tapos excuse me. Okey, so ngayon nung, initsipwera siya ng China, then switch si Duterte sa Amerika. So yung kanyang, Chinese dependent foreign policy ay nagbago. Naging, ah US dependent foreign policy, pati sa bakuna, 'di ba? Ang katuwiran niya, binigyan kasi tayo ng maraming bakuna, kaya, hindi na niya kinansela ang Visiting Forces Agreement. Pero wala hong nangyari diyaan sa binabawi nila at ipinasa na ngayon sa administration ni PBBM ang responsibility diyan po sa helicopter deal sa Russia. Now, ah yung sinasabi rito ni Franklin Drilon, diyan sa debatehan nilang 'yan, ay bakit yung ginamit ninyo diyan sa pagbili, kasi nagbabalak silang bumiling helicopter, ayaw niyong galawin yung budget, eh, dinivert ninyo 'yan pambili ng helicopter. Ba't hindi ninyo ilipat sa pag-a-upgrade ng mga hospitals na 'to, yung panukalang batas na iningangalngal ni Bongo? And later on, they found out na ito palang, panukala na 'yan ni Bongo, January pa lamang
a year, parang 11 months prior to this debate, nasa komite na ni Bongo mula sa Kongreso. Oh. Ngayon, ang tanong, eh, hindi ano, makatarungan po ba na bawiin pa ng gobyerno natin ang, deposito na, alam ko isa ata 2 billion 'yun in peso doon sa Russia? Well, I would say hindi po. Napakadelikado po ang kalagayan ng gobyerno ngayon kapagka binawi pa natin 'yan. Right, sabi ni ano, Ringo, "We need po namin kayo sa gobyerno kasi kayo po ang puhunan, ah, sana ng mga mahihirap para naman sana makausad sa buhay." Ha? Okey, so ganito ang, ginawa nila. Paliwanag ko bakit po hindi tama na bawiin pa natin ito. Bagkus ang nararapat po ay ituloy ang helicopter deal or kung ito po ay ititigil natin, tanggapin na lang natin kung ilan ang nagawa nila na pasok sa perang dineposito natin. At pakiusapan sila't pasalamatan, gano'n lang. Ang dahilan po ng Duterte administration diyan ay baka patawan sila ng Amerika ng sanksyon. Ngayon, bakit hindi natin dapat itong, ah, habulin pa na, "Inyo na yung nagawa niyong helicopter na in-order namin, at balik niyo yung deposit ni Duterte." Yun pong kontrata na yan ay legit po. Therefore, pagka legit ang kontrata, pwede po tayong demandahin ng bansang Russia. Katulad ho nung nangyari dito sa panahon ni Pinoy, 'di ba? Nagkaroon ng, agreement si Gloria Arroyo noong 2008 pagkatapos ng, Ondoy na, sa isang, Belgian, dredging company. Palalimin, huhukayin yung tanggalan ng burak ng may, 2.5 meters up to 3 meters ang, 2 meters up to 2.5 meters ang Laguna Lake. At saka eto nga bonus, yung 7 kilometro na up the channel ng Pasig River mula roon sa Laguna Lake papunta ng Taytay. Meron doong pump na papasok yung tubig diyan sa Pasig River. Ngayon, ang nangyari doon, nagdemanda kasi hindi tinuloy ni Pinoy, eh. Yung 2008 agreement, ang nakasaad roon, 2010 magsisimula na ang dredging company. Nagpaluwal pa sila ng pera para pantulong sa atin. Mismo yung, kingdom pa nila tumulong. Kaya lang pagdating ni Pinoy, sabi ni Pinoy sa galit niya kay Gloria Arroyo, "This is, tainted with fraud." Sabi niya paulit-ulit, si Leila de Lima, si Attorney Agra, yung dating DOJ secretary, nagsabi rin sa kanya na valid ang kontrata. Hindi nakinig si Pinoy, matigas ang ulo. Dinemanda po tayo noong 2014, nagdemanda ang Belgian company. Natalo ang Pilipinas, 2019, pinagbayad ang, gobyerno natin ng 0.8 billion pesos. Panahon na po ni Duterte 'yun. Sayang ang pera, 'di ba? Sayang. Oh, pinagbayad tayo sa lahat ng nagastos ng company na 'yan, nung, dredging company. Kung tutuusin, makakaiwas sana tayo sa mga pagbaha-baha dahil mas lalalim ang Laguna Lake. Wala, sira ulo si Pinoy. Meron siyang sariling proposal, paikutan ng pader ang Laguna Lake. Para pagka bumaha, doon lang mako-contain. Ano yun? Makokontrol mo ba yung tubig? Yung pader na nilagay nila, hindi naman ito 360 degrees na ipapaikutan. Ang may pader lamang yung lugar na kung saan masyadong mababa. Oh. Kaya ho, sad to say, sa mga maling desisyon ng nakaraang administrasyon, particularly diyan sa helicopter deal, malalagay pa sa alanganin ng gobyerno natin. Kaya ang dapat, huwag sundin ang gustong mangyari ng naunang administrasyon. Ginawa nila yan para siyempre magbatala ng sakit ng ulo, mag-create ng friction sa relationship ng Russia at ng Pilipinas. And after all, they will not be affected at all, eh. Wala na sila, eh. Expired na sila. Then ang next administration ang magkakaproblema, 'di ba? Okay. So ganun po yung kwento roon.